Alright, so muli isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa ating lahat. Salamat po sa patuloy na pakikibahagi sa ating gawain at maging nandyan sa ating mga online na live ngayon sa ating Facebook page, Kabuyaw Bible Christian Church. Patuloy po nating i-celebrate ang kalayaan na kung saan tayo po ay malaya na makapagpuri, magpasalamat at sumamba sa ating sa Panginoon ngayong umagang ito. Kaya sa lahat po rin ng mga nandito ngayon, maaari po ba nating batiin ang ating mga kapatid sa Panginoon? Maaari natin silang kawayan at ibigay ang ating mga ngiti. Amen. Isa pong napakaganda ng bawat mga anak ng Diyos ay patuloy na nagkakaisa sa pagpupuri, pagsamba, pagdakila sa ating buhay na Diyos. Palakpakan natin Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Karapat-dapat na purihin ang Panginoon. Buong buhay ako magpupuri sa Panginoon. Aawitan ko ang aking Diyos ng mga papuri habang ako'y nabubuhay. Kaya patuloy na sa oras na ito ay pagpasalamat natin ang panibagong buhay na kung saan tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon upang purihin siya at dakilain siya. Hallelujah! Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli kami ay magsasama-sama, Panginoon. Nandito man, Panginoon, sa loob ng church or even online, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy na opportunity na binibigay mo sa bawat isa na kami ay magsama-sama sa pagpupuri, pagsamba, pagdakila at pasasalamat sa iyong pangalan. Salamat po, Panginoon, na sa oras na ito, ang iyong presensya ay iyong binubuhos, Panginoon, at patuloy na katatagpuin ang bawat pangangailangan ng iyong mga anak. Anumang mga bagay, Panginoon o Diyos, na mga dalahin, anumang bagay, Panginoon o Diyos, na aming kinahaharap ay patuloy naming isinusuko at tinataas, Panginoon, sa inyo. Naniniwala at nananampalataya na Ikaw, Panginoon o Diyos, ang magbibigay ng katugunan at patuloy na katagumpayan sa lahat ng bagay. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng pinapataas sa pagpupuri, pagsamba ng pagdakila, sapagkat ito ang aming dalangin sa tanging pangalan lamang ng Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah! Malaya tayo magpuri para sa Panginoon. Hallelujah! Dakila ka, Panginoon. Hallelujah!
pagpupuri at pagsamba. Salamat sa iyong dakilang pagmamahal. Salamat sa iyong buhay na inalay. Pangyarihan mo, pinatunayan mo ang pag-ibig mo, pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay ka't totoo. Minsan pa pinatunayan mo, ang pangyarihan mo, pinatunayan mo ang pag-ibig mo, pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay ka't totoo. Hallelujah! Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mo walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Puso ko'y nalalapit sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Wala kahanga-hanga, itatanyag ang iyong mga gawa. Ika'y dakila, kahanga-hanga, buhay ko'y sa'yo lamang, kailan pa man. Ika'y dakila, ika'y dakila, kahanga-hanga, itatanyag ang iyong mga gawa. Ika'y dakila at kahanga-hanga, buhay ko'y sa'yo lamang, kailan pa man. Tayo ay kanyang hinirang, sabi niya'y kadakilaan. Magtiwala at manindigan, pumangon at pagsigawan. Ika'y dakila, kahanga-hanga, itatanyag ang iyong mga gawa. Ika'y dakila, kahanga-hanga, buhay ko'y sa'yo lamang, kailan pa man. Ang buhay ko'y sa'yo lamang, kailan pa man. Ang buhay ko'y sa'yo lamang, kailan pa man. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Ang aming buhay, ang aming puso ay para lamang sa iyo, O Diyos. Ang lahat ng pasasalamat, ang pagsamba, pagdakila ay aming alay, Panginoon, sa iyong harapan.
anumang bagay, O Diyos, ang hinaharap at haharapin sa mundong ito. Patuloy ang iyong katapatan, ang iyong kadakilaan ay hindi magbabago. Salamat, O Diyos. Patuloy ka namin punupuri at sinasamba. Hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Kayong pamansagin, nag-iisang taglay. Ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Minsan pa. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayong paman sa'king nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Pagkas na pagsinta iyong ngiti, kalakip ng awitin. Mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon naman sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo
Come on, church. Itaas natin ang ating mga tinig sa Diyos na dakila, nakahanga-hanga. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. O gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal
Salamat po Diyos sa lahat ng mga narito ngayong umaga at lahat din ng naroon sa Facebook Live. Nawa po Diyos ay maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa inyo, Diyos, ang aming sama-samang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po sa kaligayahan, sa joy na nararanasan ng bawat isa. So tuwing kami ay sama-sama na sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat po Diyos sa buhay. Salamat sa mga biyaya na tuloy-tuloy na dumadaloy galing sa iyo patungo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Bagamat narito pa rin ang pandemya, salamat po sa kaluwagan namin pong nararanasan sa mga oras na ito. Salamat po Diyos sa tuloy-tuloy na recovery ng economy ng aming bansa, O Lord. Dalangin namin, Panginoon, nawa po ay tunay na ang recovering ito ay magtuloy-tuloy na at tuluyan nang mawala itong pandemyang ito, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa mga bagong tagapanguna sa amin pong bansa na magsisimula ng kanila pong termino sa July. Tuloy na dinudulog namin sila sa inyo, Diyos. Amin pong pinapanalangin simula sa aming Presidente, Vice President, lahat ng kanya pong cabinet members, mga senators, congressmen, governors, mayors, and barangay captains. Nawa po Diyos silang lahat ay magkaroon ng banal na takot sa inyo, Diyos. At sila po'y makapaglingkod ng ayon lamang sa inyong kalwalhatian. Nawa po, Panginoon, wag silang makalimot na sila po ay inilagay mo sa luklukang yan, sa pwestong yan, upang sila po'y maglingkod. Hindi po para sa kanilang sariling kapakanan, kundi para sa kapakanan ng kanilang mga kababayan. Ganon din po sa amin pong lokal na pamahalaan, O Diyos, dito po sa City of Cabuyao. Dalangin namin, O Diyos, sa bagong simulang pamunuan, kayo rin pong manguna sa bawat isa sa kanila, O Diyos. Nawa po, sila po ay magkaroon ng banal na takot sa inyo at tunay na ang kanilang paglilingkuran ay para sa lahat ng mamamayan ng Cabuyao at hindi lamang para sa kanilang mga kakilala o mga kasamahan. Dadalahin ko rin, O Diyos, ito pong aming iglesia dito po sa Pulo, Cabuyao Bible Christian Church, at ganoon din po sa Banay-Banay. Dalangin namin, O Diyos, tunay na maranasan ng bawat isa ang iyong presensya sa amin pong pagtitipon. Dalangin ko, Diyos, ingatan mo po ang lahat ng membro ng iglesyang ito. Ingatan mo po ang mga kabataan. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Ilayo mo po sila sa anumang gawa ng kaaway, O Diyos. Maraming salamat po, Diyos. Kami po ay umaasa ng amin pong mga panalangin ito ay inyo pong bibigyan ng katugunan. Sa napapanahong kayo lamang ang nakakaalam mo, Diyos, at tunay na ito ang pinakamabuti para sa bawat isa sa amin. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Ito pong aming samot talangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Check. Hello. Praise. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Hello. Hello. Yes. At napakaganda po ng umaga ngayon. At tunay nga po ng biyaya ng Panginoon ay wala pang sukat.
At sa ating pong pagpupuri sa Kanya ay tunay nga po na Siya po ang ating itinataas at wala na pong iba. Sa lahat po ng sumusubaybay sa ating pong gawain sa umagang ito, kasama na po yung ating pong mga kaibigan, mga kamag-anak na sumusunod sa online service po natin, mga kamag-anak po natin na nasa ibang bansa, sa ibang dako ng lugar dito sa atin sa Pilipinas. Muli ay isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. So umagang ito tayo po na may dadako sa ating pong patuloy na pag-aaral ng salita po ng ating pong Panginoon. Sa buhay po natin mga kapatid ay tunay nga po naman na marami tayong ups and downs na ating pong nararanasan. At sa mga nangyayari po sa buhay natin, in most instances ay meron tayong mga sinasabing kung di dahil sa Kanya, ako hindi nagtagumpay. Pero sealed lang po natin madidinig yon. But most of the time, ang ating po nakikita ay pag ang ating mga plano at mga ginagawa natin ay nagbunga ng hindi maganda. Yun po yung pagkakataon na naninisi po tayo ng ating pong kapwa. We tend to blame other people for our own mistakes, for the decisions that we made. Now, more than that, ang mga tao naman, after blaming yung kanila pong kamag-anak, kaibigan, basta meron lang po silang may turo na siya pong dahilan ng kanila pong present situation. To the point that they blame God for everything. Sinisisi nila ang Diyos. They curse God. At they did this sapagkat akala nila ang Diyos ay can stop everything, anything na always favorable para sa kanila. So now, the question is it wrong to blame God? Yes, of course. Hindi po namang tamang sisihin natin ang Diyos for the things that are happening in our life today. At pati na nga po ng mga nakarang panahon, ay hindi po naman magandang sisihin natin ang Diyos. Now, why people would say na pwedeng sisihin ng Diyos? Ano ba ang dahilan? Ang Diyos na ating pong sinasamba is all-knowing, omniscient, all-powerful, omnipotent. At siya rin po ay kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. He can do all things. At siya din is never changing. Hindi po siya nagsisinungaling. Hindi po siya nagbabago. At ang sabi po ng mga Bisaya, dili mulubad. Hindi nagbabago. He is the same yesterday, today, and tomorrow. Yun po ang katangian ng Diyos. At apart from that, apart from being truthful, He is faithful to all of us. Faithful siya kung anong sinabi niya, yun talaga ang mangyayari. Kung anong plano niya, yun talaga ang mangyayari. At ang ating Panginoon is not dictated by anybody. He is not covered by time. Hindi po siya covered ng kung ano man. Nobody is above Him because He is all alone and is almighty. Siya lang at wala na pong iba. Kumbaga, siya ang matatawag nating awesome God. Siya na at wala ng iba. At itong ating pong binabanggit na ito po yung kanyang mga attributes. Siya, ito po, He is the ultimate of everything. Siya, ultimate, pinaka. Superlative na po siya. Siya ang pinaka. Pinaka sa lahat. And He is everything. At sa ating po mga kapatid, sa buhay po natin na dinadala sa ngayon, marami tayong mga tanong including this one. Why are these things happening to us? At kakibat dito sa ating pong pinag-aralang ito, ay meron ding dalawang tanong. Pero ito lang po ang ating pong titingnan sa umaga pong ito. Ano yung dalawang tanong na yon? Yung dalawang tanong na yon ay, why do
good things happen to bad people? Bakit nangyayari yung bad things to good people? Bakit po? And likewise, why do bad things happen to good people? And why do good things happens to bad people? So, in reverse, yung pong dalawang yun. At bago pa natin puntahan yun, dito muna tayo sa tanong na, is it wrong to blame God? So, ito po yung ating pong pamagat for this morning at ito po yung ating pong tatalakayin. And before we go on, narapat lamang na tayo po ay lumapit sa ating pong may kapal. Heavenly Father, Lord, tunay nga po, Panginoon, na kayo ang aming Diyos, ang Diyos na pinakapangkapangyarihan sa lahat. And Lord, thank you for the privilege of giving us again this situation wherein we can sit down, fellowship with one another, listen to your word, and by the presence of the Holy Spirit, we pray, Lord, na maunawaan po namin, Panginoon, ang bawat amin pong i-discuss sa umaga pong ito. Kay Panginoon ang mauna sa bawat isa. Clear our minds of doubts that will hamper our understanding of your word. Kayo, Panginoon, ang magbigay liwanag sa bawat isa at anumang mga kaisipan na nagnanais, Panginoon, na ma-distract yung aming attention for this morning. Panginoon, amin pong dalangin na kayo po ang sasaway, kayo po mag-aalis, kayo, Panginoon, ang magbibigay ng clear understanding for all. Panginoon, ang boses po ninyo, Panginoon, ang amin pong tanging madidinig for this morning. At kayo, Panginoon, ang siya po lamang mabibigay ng kapurihan at wala na pong iba. Our prayers in Jesus' name. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. And as we go along, ano ho ba ang ibig sabihin po ng blame? What does the word blame means? So, kung titignan po natin, no, tayong mga tao ay meron palagi tayong scapegoat. We tend to blame other people, we tend to blame anybody else, we tend to blame situation, pati na nga yung mga nature, we also blame them for everything. No? Nagkaroon ng bagyo, no? May nasagasaan, may natapilok, no? All of those things, we tend to blame somebody, we tend to blame God for all of that is happening. So, when we say blame, we find fault with somebody. Sila yung ating pong sinisisi. At dito po sa ating pong pag-aaral na ito, ang common response ng tao is that pag meron po tayong mga bagay-bagay na ginawa, no? At yung pong expectation natin na hindi po nangyari, it went the other way around. Then we tend to blame people, and then we tend to blame God. And is that an appropriate response? Of course not. Hindi po yun ang appropriate response. Kaya doon sa ating slide, blaming God is a common response when life does not go our way. So if it is different from what expected, then people tends to blame God for that. Now, kung sisisihin natin ang Diyos sa lahat po ng mangyayari, meron po tayong mga assumptions natin pong pag-uusapan sa umaga pong ito. Now, sa assumption po natin ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat, that He is in control of everything. Since God is in control of everything, ang kaisipan is that pwede niyang patigilin ang lahat po ng bagay. Kung ang sasakyan na masasagasaan yung bata at papatigilin niya yun. No? At sa lahat po ng sitwasyon, ang gagawin natin, no, yung sinasabi ng Diyos, wala na po tayong free will. No, kung parang lalabas para po tayong mga robot. Ano? Kumbaga, tayo na lang ang sumusunod kung ano yung sinasabi sa atin. Hindi na po tama po yun. Kaya nga binigyan tayo ng Diyos ng kaisipan na mag-isip. Mag-isip at gumawa kung ano ang tama ayon sa ating pong Panginoon. Now, He could have changed the situation. Sabihin natin na dapat ganitong ginawa ng Diyos para ako tumama sa loto. Dapat pinatama ako ng Diyos sa loto. Dapat nakapasa ako sa ganito. Bumagsak ka eh. Bakit ka bumagsak? Hindi ka siguro nag-aral. Huh? And then, kung sakasakali naman na merong mga failures na nangyari sa buhay natin, let us look at the positive side, not only the negative side. Ang Diyos ay
napakalalim ng kanyang kaisipan na hindi arok ng ating kaisipan. No? Ang mind niya ay napakalalim. Ang ating kakapiranggot lang. So we cannot really understand Him. But, sinabi sa atin ng Panginoon, let us have trust in Him. Magtiwala lang tayo sa Kanya. At nang sa ganon, kung anong plano ng Diyos para sa atin, siya po ang mangyayari. Now, again, we claim in. Sasabihin natin na, pwede mo namang in-stop yun eh. Then, hindi mo in-stop. And since hindi pinatigil ng Panginoon ang isang pangyayari na nakasama sa iyo, then you are saying na God is at fault. Hindi naman po tama yun. So, we are not supposed to do that. Ang sabi po sa Isaiah, I form light and create darkness. So siya ang may lalang in the creation period. Lalaman po natin na ang Diyos ang may lalang ng lahat. I make well-being and create calamity. So ang kaayusan and including calamities. Ang Diyos ang may lalang niyan. I am the Lord who does all these things. So kung titingnan natin itong verse pong ito, masasabi natin na ang Diyos ang may kasalanan eh. Sinabi niya yan. Ginagawa niya ang lahat ng yan, pati yung mga nangyayari sa buhay po natin. Yun ang ating assumption. Yun ang ating interpretation sa verse na to. Again, let us look at the same kay Isaiah. Sabi sa Isaiah naman, 46, sabi rito, remember the former things those of long ago. I am God and there is no other. I am God and there is none like me. I make known the end from the beginning, from ancient times what is still to come. Now, looking at this verse, mga kapatid, pinapaalala ang mga nakaraan, the former things, those of long ago. We go back to the time. Puntahan natin si Adam and Eve. At sinasabi rito, I am God. Wala nang ibang Diyos. Pinapakita rito ang kanyang omnipotent omniscience niya. Wala nang iba. There is no other God. Siya lang ang Diyos natin at wala na iba. And there is none like me. So, kung titingnan natin ang mga nakaraan at ang mga parating pa. So, ang Diyos natin, He was there before the beginning of time. Nung naging tao tayo, na-create niya tayo, He is there already. And what is still to come beyond the end of times as we have heard many times. At ang sabi ulit doon sa Isaiah, maliwanag po ang sinasabi, I say, my purpose will stand. Kung ano ang nais ng Panginoon, siya ang masusunod. It's not what you want, but it is what God wants. And I will do all that I please. Kung anong nais ng Diyos mangyari sa atin, yun ang mangyayari. No? From the east, I summon a bird of prey, and from a far-off land, a man to fulfill my purpose. What I have said that I will bring about, what I have planned that I will do. So, ano yung pasaysa nito mga kapatid? Na kung ano ang plano ng Panginoon, siyang gagawin niya. We cannot dictate Him. Kung anong desisyon niya, yun ang masusunod para po sa atin. Now, look at this. If God is willing to take responsibility for everything, kung ang Diyos naman pala ay willing to take responsibility, then is it wrong? In our next slide, then it is wrong to blame Him when disaster or heartache strike us. Is it wrong to blame Him? Kung sakaling may disaster sa atin, willing naman palang mag-take ng responsibility ng Panginoon? The answer is no. Now look at this. Blaming God goes beyond acknowledging God's sovereignty. So, ina-acknowledge sa ating mga kapatid ang kapangyarihan ng Panginoon dito. He is sovereign. Siya ang pinakamakapangyarihan. Wala nang iba. There is none like Him. Now, blaming God, pag sinisin natin ang Diyos, para bagang sinasabi natin na ang Diyos ay nagkamali. Wow. God never commit mistake. Lahat ng ginawa niya is made perfect. Lahat. Because He is our great God. Makakapangyarihan sa lahat. At ang kanyang ginawa is perfect. Now, can we find fault in Him? Wala po tayong makukuhang kamalian sa Kanya. Even the slightest way. Kaya nga we see people saying na ako ay babae sa katawang lalaki. Ako naman ay lalaki sa katawang babae. You are implying, therefore, that God
committed mistake in your creation. Hindi po yon. That is your choice. No? Bago ka nag-choice ng ganon, your mind was messed up by Satan. He was able to deceive you to think you are a different person. And therefore, you blame God for that. No? At sasabihin mo pa na nagkamali ang Diyos. Now, when we blame God, mga kapatid, kumbaga, sisisihin natin ang Diyos sa mga nangyayari, lumalabas sa naging judgmental tayo. Are we in a position to judge God? No, we are not. We are not in a position to judge God para tayo huwis. Walang sino man, nobody but nobody, can be in a position to judge God. Walang sino man dito sa ibabaw ng mundong ito. Nobody. Sapagkat He is all alone up there. Siya lang. Kaya nga, it is very improper pag sinabi mong ang Diyos ay nagkamali at ikaw naghuhusga sa Kanya. Who are you to blame God? Walang sino man sa atin ang pwede mag-blame sa ating Panginoon. Huh? Now look at what is happening in the different parts of the world today. Are you blaming God for the war in Ukraine? Are you blaming God for the spiraling cost of prime commodities? Pagtaas ng bigas, pagtaas ng mga bilihin natin, gasolina, pati na yung mga pagkain natin, lahat tumataas. No? It affects everything else. Now, sasabihin mo ba na kasalanan ng Diyos yan? Saan ba talaga nagkamali? So, yan po ang ating pong titingnan sa umaga pong ito. At ang mga tao, walang karapatan, but mere humans. There is no right for everybody else to pass judgment on the Almighty. Nobody, no? Nobody ay masasabi nating has the right to pass on judgment on God. Tayo ay nilalang niya, and siya yung naglalang sa atin. At hindi natin siya pag-aari, ngunit tayo ay pag-aari ng Diyos. So therefore, hindi yan appropriate na sisihin natin ang Diyos. Ayon sa Isaiah, siya nasabi po rito, woe to those who quarrel with their Maker, those who are nothing but potsherds among the potsherds on the ground. Does the clay say to the potter, what are you making? Does your work say the potter has no hands? Now, itong verse pong ito po ay nagsasabi tungkol po sa isang gumagawa po ng paso. Okay? Sa atin po dito, meron pong paso at meron pong tagagawa ng paso. At yung paso, yung pot na yan, yung banga, ay galing po sa clay, a special kind of clay. At pag ginawa ng potter, yung banga, yung paso, meron siyang pinapaikot ganyan, hawak-hawak niya ng kanyang kamay. Kung anong nais ng potter, nung gumagawa ng paso sa design, sa laki, siyang nasusunod. Hindi po yung banga, yung clay ang nasusunod, kundi ang nasusunod po yung potter. Siya po ang may gawa, hindi po yung tao, yung banga, kundi ang Diyos mismo na siyang potter natin, nang gumawa sa atin, siyang nagsasabi kung ano ka. Siyang may design sa atin individually. All of us are unique. May kanya-kanya tayong mga abilidad. Na lahat ng abilidad natin, lahat ng katalinuhan natin, all of this ay God gave to us. Kaya nga, we cannot claim anything of your own. You cannot claim you own your body. No, we do not. You cannot claim you have your house. No, you do not. You have your money in the bank. You have your intelligence. Huh? You claim you pass the board exam. You say you have a multiple degree. You have a masteral. You have a PhD. You are a lawyer, you're a doctor, etc. Now, all of those things, those are titles. And those titles were given to you by God. Kaya nga, nobody can claim that He is His own making. Nobody. Sapagkat tayong lahat ay ginawa ng ating pong Panginoon. Now, God has created us. He created us the way He wants us to be. Kung ano ang plano ng Panginoon sa atin, yun
Kaya tayo naging ganito. Now, it is our responsibility to take what He has given us. Kung anong binigay sa atin, responsible tayo dyan, gamitin natin yan. At pag ginamit natin kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon, it will not be for me, for you, no. It will be for the glory of God, para sa kaluguran ng Diyos, yung binigay niya sa atin. Kasi nga, we were created by God to have fellowship with Him. Siya nag-design sa atin. Kung ano man ang meron tayo, gagamitin natin yan for the glory of God and for His pleasure. Para sa kasiyahan ng Panginoon, for the glory of God. Not for you, not for me, but it is for the glory of God. In doing so, we find the ultimate fulfillment. Ang ultimate fulfillment po, mga kapatid, para sa atin is not for us, but it is for the glory of God. It is for the pleasure of God. So now, bago natin sisihin ang Diyos for all the things that are happening in our society today, for all the things that are happening in your personal life, then let us look into some of these items that we will be discussing for this morning. Now, tingnan po natin. Firstly, to help avoid blaming God, para maiwasan po natin na sisihin ng Diyos, unawain natin ito, mga kapatid. We must understand why heartache and pain are a part of our lives. Bakit suffering, persecution, no, loneliness, all of this, no, ay nangyayari sa buhay natin? Why? Try to understand, mga kapatid. So that should be the first thing that should come into our mind. Ang dahilan dyan, mga kapatid, ay because of capital S-I-N. Sin. Saan ba nangyari yan? Nangyari yan doon po sa Garden of Eden. No? Sa Garden of Eden, ang Diyos po natin designed us para mamuhay sa isang perfect place. No? Perfect place. Hindi niya tayo dinisign para mamuhay sa isang simple world. Pero dinisign niya ang bawat isa po sa atin para mamuhay ng maayos, perfect world. Ayon po sa Genesis, maliwanag po yun. But, the but there is that, si Adan po ay nagkasala. By the sin of one man, it affects the whole mankind. Kaya nga po, meron po tayong tinatawag na inherited sin. Kaya nga, by our birth, meron na po tayong kasalanan, inherited sin. Namana po natin yan kay Adam and Eve. And that is capital S-I-N. Kasalanan po yan. Plus, the sins that we have acquired every day. No, lang ating kasalanan sa pang-araw-araw, dagdag pa po yan, sa tinatawag po natin na devastation and disaster into God's perfect world. Yan ang pong nagdahilan kung bakit naapektuhan na po ang plano ng Diyos. And we all see doon sa kay Adan, na nung simula everything was fine. Napakaganda nung una, meron si Adan direct communication with God. No? Ngunit nung siya ay nagkasala, he was deceived. At nandun din yung deception ni Satan, nandun yung pagmamalaki, kung kaya nga po si Adan ay natukso, si Adam and Eve. No? Kaya nga po ang sabi ng iba, bakit mo sisisihin si Adam? Kaya sisihin mo yung babae. Kasi yung babae ang kumuha ng sinasabi nating mansanas. So siyang sisisihin. Those are some stories that are going around from among the jokes that we have. Ngunit, Adam is the head of the family at siya nga ang may responsibility rito. At tayong mga tatay ay may responsible dito sa ating pong mga pamilya. Kung may ginagawa ang pamilya natin na nothing consonance with God, with what God has planned for us, pag nakita ng mga tatayan, then He has the authority to stop it from becoming an action. Kasi nga, ang tatay nga ang merong command responsibility sa mga kabahayan, sa family, sa home.
Now, our own simple choices magke-create po ng ripple. Ibig sabihin po, dadami po ito. Kaya nga, spreading it throughout the human race. Lahat po tayo. At ang kasalanan po natin, naka-apekto sa atin, naka-apekto rin sa ibang tao. So that is what happened from the very start, na yung kasalanan ni Adam, naka-apekto sa kanya, sa kanyang pamilya, at sa buong sangkatauhan. It is spread out. Okay. Ang earthly trouble, mga kapatid, earthly trouble, ibig mo sabihin, yung kaguluhan dito sa mundong ibabaw nito, na ginagawa po natin, yung mga kasalanan po natin ay mayroon pong consequences. So whatever we do sa buhay po natin sa ngayon, ay mayroon pong tinatawag na terrible consequences. And we tend to blame anybody, we tend to blame somebody, and we tend to blame God for this crisis. Yun po ang ating pong ginagawa. And we must examine our own lives and be honest about choices that could have led to it. Therefore, bago po natin desisyonan ang isang bagay, isipin muna ninyo ng 1,000 beses. Ngunit tayo rin po naman ay meron tayong mga harsh decision. No? Nagagawa po natin yung mga bagay-bagay that later on, tayo po ay nagsisisi. Nagsisisi po tayo pag nagawa po natin, but it's too late. At yan ay merong epekto sa atin, at yan ay may epekto sa iyong pamilya, may epekto sa iyong magulang, at may epekto sa buong society po natin. Look at those people who took drugs. Sa mga gumagamit po ng shabu, sa mga naglalasing, no? Sa mga naninigarilyo. Lahat po sila, addiction po ang ating pong tinatawag dyan. At first, it will affect them financially and physically. And then it will affect the family. Ano mangyayari ngayon pag naging drug addict ka na? Wala ka ng future. The moment the drug invades your head, your mind, no? There is already permanent damage. Kaya, kumbaga, may tama na yung utak mo. Kaya, swerte pa rin yung mga nare-restore yung kanilang kaisipan na after taking drugs. Siguro hindi ganun kalalim yung drugs. But for those, majority of them, for majority of them, ay talaga po namang hindi na po sila nakaka-recover. They keep on coming back and coming back. Ganyan po ang nakita ko po doon sa regional rehab center sa Magalang, Pampanga. Kawawa po yung mga batang yun. So going back, no, yun po ang mga consequences. Again, sa society po natin, anong epekto po ng drugs? Apektado po yung buong kabataan. Buong kabataan. At may mga namamatay sa kanila, meron ding namamatay sa pulis. May namamatay sa sundalo. At yung production, yung usefulness ng ating mamamayan ay nababawasan because ang ating kabataan ay mga drug addict na. So, ito yung tinatawag po nating consequences of our action. Kaya nga before you decide to get married, you think it over. Before you go for a course, you think it over. Pag-usapan ng mabuti yan, kasama ng iyong magulang kung anong kursong gagawin. Kung may nangyari sa atin, no, na dihado ka, gusto mong gumanti, pag-isipan mo mabuti. Napahiya ka, gusto mong gumanti, pag-isipan mo mabuti. And you know that God says, vengeance is mine, not yours. So nasa ating pong Panginoon ang paghiganti, wala kanino man. Okay? So again, remember, every action that we do ay merong corresponding consequences. Secondly, we need to examine our relationship with God. Kailangan po alamin, ano bang relasyon mo sa Diyos? Most often, pag tayo ay well-off, wala tayong problema, magandang kita natin, you have a loving family, everything is okay, then nakakalimutan mo ang Diyos. Because may pera ka pa eh. You are holding a key position, you have authority, nakalimutan mo ang Diyos po natin. But, you are religious, you go to church, no? Pero outside of the picture, in terms of decision-making, outside doon yung ating pong Panginoon. Kung kaya nga po, when disaster strikes, diyan, sisisihin mo ng Diyos. Lord, nagsisimba naman ako eh. But
What is that kind of relationship? Coming to church listening is not that. Kailangan nating lumago sa salita po ng Panginoon. All of us must come to study more and more the Word of God. Because the more you learn, habang ikaw ay nag-aaral ng salita ng Panginoon, you invite the presence of the Holy Spirit to come into your life, the more you know Him. Pero kung ikaw lang on your own, no? Itsapwera ang Diyos, pinapakita mong makadiyos ka, pero hindi po yun. Kailangan po natin ang banal na Espiritu to come to us. At silang mangunguna sa ating pong buhay. And God said that already to us when He went up. Ang sinabi niya, iwanan ko sa inyo ang banal na Espiritu. Yung mga taong pong yan, at the time na they have that money, they have material things in the world, no? 99% para sa kanila ay wala pong Diyos because they think that all what they have ay because of their own effort. Nakalimutan nila na all of these are biyaya po ng ating pong Panginoon. That's why nobody could claim that they have this and they have that, kaya sa yumaman because of his effort. No! Galing sa Diyos yan eh. Kaya nga sabi, gamitin mo ang lahat ng binigay sa inang Panginoon para sa kaluguran ng kanyang pangalan. But then, tragedy strikes, nagkaroon ng tragedy, at ngayon, sisisihin mo ang Diyos. No, mga kapatid, this is illogical and irrational. Hindi dapat nasisihin natin ang Diyos. It is insulting. Iniinsulto natin ang Diyos. Binigyan na nga tayo ng lahat-lahat, no, para gumanda ang ating relasyon sa Kanya, pero tayo ang nag-refuse. Tayo ang nag-refuse. At we put up that demarcation line between us and God. No? Hanggang dito ka lang, Diyos. Ako ang masusunod after this. Ibang usapan yan. Ibig sabihin, you have not surrendered yourself to God. That's why when we believe, when we have faith, we believe, at kasunod doon ay action. If you believe in God, there is action after that. Kaya nga, faith plus work. Hindi po tama yon. Faith, ang bunga ng faith is work. Kaya nga, believe, and then ang bunga ng belief mo ang paggawa po ng mabuti. Now, of course, mga kapatid, ang pagkakaroon natin bilang isang Kristiyano ng right relationship with God, it does not exempt us from suffering terrible consequences, heartaches. Yes. Hindi po tayo exempted. Hindi ko mo born again na tayo. We will not suffer this. No. Hindi po ganon. No? What do we do when disaster strikes us? Ang ating temptations, some Christians, ay to blame God when the suffering comes. Now, sinusunod natin dito yung ginawa ng asawa ni Job. Ang sabi ng asawa ni Job sa Job 2:9, sabi dito sa Job 2:9 or Job 2:9, then his wife said to him, do you still hold fast your integrity? Curse God and die. So instead na yung wife niya ay tulungan siya, makaunawa sa kanya, siya pang nag-discourage kay Job. Curse God and die. But Job stand firm on his ground. Nandoon pa rin yung kanyang pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Pangatlo, instead of blaming God, tayong mga Kristiyano, kung may nangyayari sa atin ng mga persecution o ano pa man yan, no? Instead of blaming God, tumakbo tayo sa ating pong Panginoon for His comfort. Siya ang ating pong puntahan at wala ng iba. Ang sabi sa Matthew 63, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Maliwanag po yun. Ang lahat ng kasagutan, punta natin sa Panginoon. Pray and repent, at nandun ang Panginoon na siya pong tutugon sa lahat po ng ating pong pangangailangan. Ang lahat po ng Kristiyano ay meron pong promise ang Panginoon para sa ating lahat na born-again Christians, no? Na hindi po makiklaim ng unbelieving people. Para lang po yan sa mga Kristiyano. Sapagkat tayo pong mga born-again Christians, tayo na po'y pinili. We are chosen, we are elected, and we are justified. And today, we are being sanctified. Lahat tayo ay sinasanctify ng Diyos. Lalo tayong lumalalim sa ating pong pananampalataya. Sanctification po yun. Kaya meron tayong Bible study. Meron tayong study online na ginagawa po natin dito sa church.
At yung, ang tawag po doon ay sanctification. At ang gumalaw po doon ay ang power of the Holy Spirit. Then after that, glorified body po mga kapatid, glorification yung pinakahuli. Kasama natin dyan ang ating pong Panginoon. At tayong lahat ay dapat maging banal sapagkat siya ay banal. Ayon po sa Proverbs 18. The name of the Lord is a strong tower. The righteous man runs into it and is safe. Ang ating pong Panginoon is our stronghold. Stronghold po natin siya, He's the tower, no? And siya yung ating deliverer. Stronghold tower, ibig sabihin, during the ancient times, yung tower pong yan, nakikita na yung kalaban at nabisuhan niya yung kanyang pong mga sinakupan. Sa mga palasyo, they have towers. He is our strong tower. He can see everything. At siya ang ating pwedeng sandalan. Kung anumang problema meron tayo, even at this present time, lapitan natin ang Diyos. God will answer your prayer in His own time, in His own will, because He's not covered by time, and nobody can stop Him kung ano ang nais niyang gawin. Psalms 34, ang sabi po rito, the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Yes, ang ating pong Panginoon ay maliwanag po. Mahal niya tayong lahat. All of us ay mahal po ng ating pong Panginoon. At ang kanya pong pagmamahal lang yan ay wala pong katapusan. Tayo lang po ang nagbe-break ng ating pong relasyon sa Diyos. Pumapanig tayo sa deception ni Satanas. Because ang virus na dala ni Satanas, even until today, is still in effect. Ang virus ng religiosity natin, kunyari makadiyos ka by your religion, at saka yung materialism of this world. Yun ang nag-deviate sa ating pananampalataya because we were tempted to follow the teachings of this world. In Romans 12 verse 2, do not conform with the patterns of this world. At ang sabi po naman sa Romans 8:28, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His promise. Now look at this. Doon sa the same verse, sabi po, the next slide, all things work together for the good to those who love God and are called according to His purpose. Now, hinimay po ito, at nung hinimay po ito, ganito po ang sabi. Sabi po, in our next slide, some quote this verse and stop after the word good. So, pagdating po sa good, tumigil na sila. No? But that is a misuse of the scripture. So, all things work together for good. Hindi po gano'n, dapat may kadugtong pa yon. Ang tawag dyan, qualifier. Anong qualifier po doon? The promise is to those who love God. Sa lahat ng sumasampalataya, naniniwala, have faith in God, and to those called according to His purpose. So sa lahat ng nagmamahal sa Diyos, sa lahat ng naniniwala sa Diyos, sa lahat ng tumanggap kay Jesus bilang kanilang Panginoon tagapagligtas, and to those called according to His purpose. Yun po ang sinasabi. All things work together for good for those who love God and to those called according to His purpose. Sila po ang tinutukoy dito. Hindi po yung mga unbelieving people, kundi para po lamang ito sa atin. Pangapat at ang panghuli. Instead of blaming God, those who love Him can face tragedy with the assurance that nothing can harm them that God did not allow for a good and loving reason. So ang lahat po mga kapatid na ating pong harapin sa buhay po natin dito. Now let us take it in stride. Harapin po natin yan sapagkat meron po tayong assurance from the Almighty. Walang anuman ang pwedeng makasakit sa atin that God did not allow for a good and loving reason. So all of these things that we encounter today ay part po ng ating maturity. Habang tayo tumatagal na iniinitan, habang ang isang raw na gold, habang iniinitan, lalong nakikita yung kanyang pagiging, pagkakaroon niya ng mataas na K. Ilang carats po yan. So sa simula, hindi nakikita yung carats niya. Ngunit habang iniinitan ng ginto, lalong makikita yung kanyang carats. In like as mga kapatid, sa simula, ang lahat na na-encounters natin, that will make us strong. But as we go along, as we face the challenges of life, then the more that we become stronger
in the presence of God. Ganoon po tayo mga kapatid. No, sa lahat ng nangyayari, ito po ay with the purpose of God. Ang sabi ng Panginoon, He allows difficult things, even suffering and death, for His own higher purpose. Yes, pag namatayan tayo at nawalan tayo ng trabaho, nawalan ka ng asawa, nawalan ka ng anak, no? It will be for His own higher purposes. In the first place, your wife does not belong to you, your son does not belong to you, it belongs to God. So kung kinuha ng Panginoon yan, ibigay natin sa Panginoon. We will be happy because in the near future, once we are there, we will be with our family. At doon lahat tayo magkakapatid. Now, when we desire God's will for our lives, kung anong nais ng Diyos para sa atin, kailangan yan ang dapat maging priority. What God wants us to do should be the priority. Hindi po yun na mawawala, hindi po yun masasayang sapagkat ang lahat ng nais ng Diyos, siyang mas priority kaysa doon sa gusto po natin. Kung ano man ang nangyayari sa buhay natin, whatever it is, sasabihin natin persecution, hardships, aches na yan, heartaches, yan po ay hindi po masasayang sa presensya po ng ating pong Panginoon. Sapagkat ang Diyos po lamang ang nakakalam why all of these things are happening. It is for us to become mature. It is for us to have closer relationship with our God. He transforms our grief and loss into a platform for future ministry. So lahat ng nangyayari sa buhay natin, lalo pa tayong yayabong para sa ministry ng nais ng Panginoon para sa atin. Marang ibig dito sa atin ngayon ay contemplating to participate in the ministry of the church. God is talking to you right now. Then go ahead. Kung saan ka nagpipit, kung saan ka tinatawag ng Panginoon, go there. Sapagkat yung priority niya ang mas pa kaysa sa atin. Now, may mga difficulties that gagamitin ng Diyos para po sa atin. No? Nang sa ganoon, tayo po ay lalong lumakas sa Kanya pong presensya. At ang ating pong bibigyan ng attention dito is not the riches of this world, kundi kung ano ang riches that are waiting for us in heaven. Amen? Kung ano ang nasa langit, yan ang pinaka. Yung mga yaman sa lupa dito, all of these are nothing. Sabi nga ni King Solomon, all is vanity, useless and meaningless. Yun ang sabi ni King Solomon. No? Ang ating pong paghandaan ay ang ating posisyon pagdating po sa langit. Ang sabi po sa Matthew 6:20, do not lay up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where the thieves break in and steal. Maliwanag po sinabi, but lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will also be. So ang treasure natin mga kapatid is not on earth. Ang treasure natin is in heaven. Now, instead of blaming God, magpasalamat po tayo sa ating pong Panginoon. In our next slide. Magpasalamat tayo sa ating pong Panginoon sa lahat po and everything. At ganon din po sinasabi sa Ephesians. Sabi po sa Ephesians, in our next slide, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another out of reverence for Christ. So sa lahat ng nangyayari sa buhay natin mga kapatid, ibigay po natin ang kaluguran sa Diyos. Kaya marami nagtataka, bakit yung mga born again, namatayan na sila? Nakangiti pa. No? Nawala ng trabaho, nakangiti pa. No? Iniwanan ng girlfriend, nakangiti pa rin. No? Bumagsak sa klase, nakangiti pa rin. Sapagkat, He knows na ang lahat pong ng bagay na yan will be for His maturity, for His use in the ministry under our God's authority. Thessalonians, sabi po sa Thessalonians, kung meron po tayong mga nais, rejoice always. Manalangin po tayo, let's come to the presence of God. Now, when we come to the presence of God, that is humbling ourselves. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Pray without ceasing. At magpasalamat tayo sa lahat po na nangyayari. So, humbling yourselves to God, magpakumbaba ka. Kaya sabi lang sa Galatians 5:22, kasama sa fruits of the Spirit ang pagpapakumbaba.
humility. At susundin po natin ang nais ng Diyos para po sa puso po natin. In conclusion, and our life application. So maliwanag mga kapatid, dito sa ating pong tinalakay, we acknowledge that God intervene in any situation. Okay? Maliwanag po yun. Kung hindi nag-intervene ang ating pong Panginoon at may nangyari, we should stop short of blaming God for any wrongdoing. Kung may nangyari, huwag po nating sisihin ang Diyos. At tingnan po natin ang sinabi po ni Job. Ang sabi ni Job dito, maliwanag sa Job 1:22, sabi ni Job sa 1:22, in all of this, Job did not sin or charge God with wrong. Sa lahat po na nangyari kay Job, hindi niya po sinisi ang Diyos. Ganon din po sa ating mga kapatid. Ano man mangyari sa buhay po natin, let us praise God for it, and let us thank God for it, at patuloy lang tayo sa ating pong pananampalataya sa Kanya. Now, instead of blaming God, who had allowed such overwhelming loss, ang sabi ni Job, though he slay me, yet I will hope in him. Ito po ang sinabi ni Job. Kahit na anong nangyari sa kanya, nandun pa rin ang pag-asa niya. In-honor po ni Job, ng ating Panginoon, yung response ni Job. So, nag-response si Job dito na, sabi niya, yet I will hope in him. Anong ginawa ng Panginoon? Binayaan si Job ng ating pong Panginoon because he passed the test. Ni-restore ng Panginoon ang nawala sa kanya. Lahat ng kayamanan niya, ni-restore. Pati na yung kanyang mga anak, na i-restore sa kanya. So, kaya nga po, ang Panginoon knows everything at alam niya kung anong karapat-dapat para sa atin. Now, ang nais ng Panginoon, God want to bless us well with greater understanding, deeper devotion, an eternal reward that can never be taken away. Yan ang nais ng painibigay sa atin, ang eternal reward na walang sino man pwedeng makakuha. Kung tayo ay natetempt na sisihin po ang ating pong Panginoon, sundin lang po natin ang response ni Job dito Psalms 131. At ito po ang response ni Job sa 131. Now, ito po ang kay King David na sinulat at ang Psalms po naman, majority of this ay sinulat ni Job. Let me just take this very briefly on these three. Yung una is talking about honesty. At ito po yung pag-accept mo kung ano man ang nangyayari sa buhay mo. Right? Pangalawa ay ang humility. Tanggapin po natin kung anong nais ng Diyos para po sa buhay po natin. Sa buhay po natin mga kapatid, we will encounter so many things. Ganun pa man, magpakumbaba pa rin tayo at umasa tayo sa ating pong Panginoon. The last one there, yung number 3. Ang number 3, that keyword is hope. Ano pong tinutukoy po dito? Tayo pong lahat ay i-anticipate po natin kung anong nais ng Diyos para po sa buhay natin in the future. Ang tinutukoy dito, ano ba ang promise ng Panginoon para po sa atin? So let's have hope in Him in the future. Kaya nga po, panghawakan po natin ang promise po ng ating pong Panginoon. That is a very powerful promise for all of us. At ang attribute ng Panginoon, ang Panginoon ay hindi nagsisinungaling, ang Panginoon is faithful and truthful. At tayo bilang kanyang mga anak, ang ibibigay niya sa atin ang the best for all of us. Now, in summary, ito po yung mga kinuha natin. Balikan lang po natin. Una, ang ating pong kinuha para on the question of is it wrong to blame God? Ang sagot po natin dyan, to avoid blaming God, we must understand why heartaches and pains are part of our lives. Alright, we understand that. Pangalawa, we need to examine our relationship with God. Pangalawa po yon. At pangatlo, no, instead of blaming God, Christians can run into Him for comfort. Tumakbo tayo sa Kanya, lumapit po tayo sa Kanya. And the last one is that, instead of blaming God, those who love Him can face tragedy with the assurance that nothing can harm them, that God did not allow for a good and loving purpose. So yun po ang
tinalakay natin for this morning. At as we end, tayo po ay mananalangin sa ating pong pagsasara. Ang ating pong Panginoon is all-knowing. He's unchanging. He's all-powerful. At lahat po ng bagay kaya niya po niyang gawin. He is faithful and truthful all the time. At kung anong plano niya ay talaga po namang mangyayari. He's not covered by time because He is our awesome God. At siya ang ultimate of everything. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Heavenly Father, Lord, kami po ay sama-samang dumudulog sa inyong harapan. Patuloy kami nagpapakumbaba, kumikilala sa inyong Panginoon bilang aming tanging pangitagapagligtas. Panginoon, muli, patawad po sa mga sitwasyon na kami, Panginoon, na nagkaroon ng pagdududa sa inyo pong pagmamahal sa amin. Help us, Lord, to understand your will for all of us. At bigyan kami, Panginoon, ng understanding sa mga nangyayari, Panginoon, sa aming pong buhay. We cannot understand this kung hindi kayo, Panginoon, ang patuloy na gagalaw sa puso ng bawat isa. Panginoon, samahan niyo kami sa aming pong paglalakbay sa buhay pong ito na aming pong tinatahak ngayon. At bigyan niyo kami, Panginoon, ng kaliwanagan sa mga na-encounter po namin. Nagkakaroon kami ng doubts sa mga nangyayari, Panginoon. Give us that clear understanding so that ang aming pong patuloy na pag-unawa, pagmamahal sa inyo, Panginoon, ay magpapatuloy by your grace and mercy. Panginoon, muli, marami pong salamat at ang dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy niyong biyaya at grasya sa lahat po. Our prayers in Jesus' name, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Minsan pa Palakpakan patuloy po natin ang tayong ating tumayo. pong Panginoon. Hindi nating awitan ng Panginoon. Hallelujah. Jesus. Worship you, Jesus. Mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, nilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalapit ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalapit ng awitin. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po tayo po lahat ay mga couple. Amen. Praise the Lord. Muli po nating palakpakan ang ating Diyos na buhay. Ayan, salamat po sa Panginoon, sa buhay po natin po, Pastor, sa pagpapala po na ating pong narinig.
At bago po tayo tumungo sa ating pong pagbibigay in behalf of Kabuyaw Bible Christian Church, ay taus-puso po kami nagpapasalamat sa mga kapatid na patuloy na nagbibigay, patuloy na sumusuporta po sa gawain ito. At para po sa nais po magbigay using our technology, maaari po tayong gumamit ng Paymaya, GCash, or coins, or pwede rin po through bank transfer na makikita nyo po sa inyo pong mga screen. Amen. Sabi po sa Leviticus chapter 27, verse 30, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Mayaman po ang ating po Panginoon. Amen po ba? At lahat ng bagay ay nagmumula sa ating Panginoon. At isa pong napaka-importanting bagay, mga kapatid, na ating pong alalahanin na kaya po tayo ay nagbibigay ay dahil kinikilala po natin ang lahat ng mabubuting bagay ay galing po sa ating Diyos. Tulad po ng hangin, ang malinis na tubig, ang lupa, ang kalikasan, ang ating pong mga trabaho, ang ating mga kinakain at lahat ng ating pong sources of income. Lahat po yan ay dahil sa kabutihan at pag-ibig po ng ating pong Panginoon. At para po sa ating pong magbibigay, we are giving honor, we are giving thanks, and we are acknowledge that God owns everything. Kaya po tayo ay magbigay ng may kagalakan sa ating pong mga puso. Magbigay sa gawain ng Diyos. Nais mong ika'y pagmalaking lubos. Di natin handog ang mabuting ani. Sabay ng pagsambay, pagpupuri. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Nais mong ika'y pagpalain lubos. Di natin handog ang mabuting ani. Kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Ng pagsambay, pagpupuri. Kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. We give you all the praises and honor, Panginoon, sa mga kaloob na ito, O God. Maraming po salamat, Panginoon, sa lahat ng biyaya na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming po salamat sa trabaho. Maraming po salamat sa negosyo na pinagkukunan po namin ng sources of income. Naalam po namin, Panginoon, na ito po'y patuloy mong pinagpapala, O God. At sa mga kaloob na ito, Panginoon, naalam po namin, Panginoon, ito po ay para sa ikakatugumpay ng iyong gawain at sa ikalalago, Panginoon. Kaya, Panginoon, maraming po salamat sa patuloy na pagpapala mo sa bawat isa sa amin. For you all the glory and honor and adoration sa pangalan po namin pong Panginoon Kristo, natin magsabi ng Amen. Amen. God is good. And all the time. Ayan, good morning po sa bawat isa. Ayan, meron po tayong mga bisita sa umagang ito. Si Jam Adriel C. Avila. Ayan, si Eyesight Gerard G. Caparas. Ayan, tsaka po si Joey Mamplata. Ayan po, maaari po ba tumayo yung ating mga bisita po? Ayan, nasa taas po. Ayun po. Sige po, tayo po lahat ay tumayo at para sa ating pagpapanalangin sa ating mga bisita. Tinatawagan po na si Pastor Benny. Sige po, ating pong extend yung ating kanang kamay. Laman sila naroon, ano? Nasa taas yata sila. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa amin pong mga nakasama sa kauna-unang pagkakataon. Dalangin namin no Diyos, nawa po hindi lang ito maging una't uli na sila'y makasama namin, kundi makasama pa rin namin sila sa mga susunod pa na pagtitipon gaya nito, O Diyos. Nawa po, Panginoon, ay sila po ay ma-meet ang kanila pong mga inaasahan
sa kanila pong pagpunta sa lugar na ito. Nawa po, Panginoon, maramdaman nila na sila po ay palaging welcome dito po sa lugar na ito. Maraming pong salamat. Ito pong aming samtalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Amen. Maaari na po tayong makaupo. Ayan, patuloy po na welcome namin ng mga bisita. Ayan po, para po sa ating mga announcement, ayan, tuloy-tuloy po ang gawain sa ating simbahan. 7:15 a.m. Meron po tayong Adult Sunday School. Ayan po, every Sunday po yan ang umaga. Ayan po, and 8 a.m. ito po yung worship proper natin per service, at sa ating second service is 10 a.m. Ayan po, next slide po. Ayan, so tuloy-tuloy din po ating mga gawain. From Monday to Saturday, 10 a.m., meron po tayong daily devotion and prayer. At sa Tuesday naman po, 7 p.m. yung ating online theological study. Next po. Ayan, so tuwing Wednesday naman po, ito po yung ating online prayer meeting. So ginaganap po ito every 7 p.m. At ayan, kung meron naman po tayong mga prayer requests, ayan, pwede po nating tapigin yung ating mga kapatid. At yun po, sabay-sabay po natin niya ipapanalangin sa ating online prayer meeting. Next po. Ayan po. Every last Thursday of the month ay meron pong Women's Fellowship. So online po ito. 7 p.m. din po. At every Friday po sa Men's Fellowship naman po. Online din po ito. Ayan, every Friday naman po yung youth online Bible study. Yung mga kabataan po ay inaanyayahan po na dumalo sa ating youth online Bible study. So, every Friday din, meron na rin pong yung Young Pro, may Bible study na rin po sila. 7 p.m. din po. Saturday naman po, 4:30 a.m., meron tayong Dawn Watch. Ito po yung prayer and intercession po natin. So, next po. Ayan, every Saturday naman po, meron pong training ang mga kabataan sa mga nais pong maging musician, singers, dancer, and multimedia. And tuloy-tuloy po nagte-training ang Batch 1. Ito po ay tinawag na Project 150. Next po. Ayan, so mamaya na po ang ating Festival of Praise, See a Victory, 1 John 5, verse 4. So ayan po ay gaganapin sa Barangay Banay-Banay, doon po sa may school, Banay-Banay Elementary School. So yung mga wala pa pong ticket, pwede po na magdiretso po tayo dun sa site, tapos dun na po tayo bumili. So open na po yung gate ng 5 p.m. and mag-start po yung mismong program ng 6 p.m. So yan, kita-kits po mamaya dun. Next po. Ayan po, after po ng service, meron po tayong meet and greet na pangunahan po ng mga ministry heads. Ayan. At tayo po ay tumayo lahat para sa ating doxology. Tinatawagan po natin si Pastor Benny. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo pang hindi kayo magkasala at makapag-harap sa inyo na walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kalwalatian, kadakilaan, kapamahalan at kapangyarihan, mula po nung una, ngayon at magpakailanman. Amen. Muli po patuloy natin purihin, dakilain, sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah!
ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nagbabago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako. Ako'y walang takot, ikaw ang kasama ko. Salamat, Panginoon! Hallelujah! Puso ko! Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Sa kapangyarihan mong taglay, buhay ay lumaya. Kagalingan ay nakamtan, buhay ay sumila. Karapat-dapat Napapurihan ka! napapurihan. Pasasalamat ko sa iyo, Panginoon! Sa sambitin tuwina! Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Salamat, Panginoon. Binigay mo ang iyong buhay, O Diyos. Iyong pagmamahal, O God. Pinatunayan mo, kapangyarihan mo. Pinatunayan mo, ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos, buhay ka't totoo. Pinatunayan mo. Pinatunayan mo, kapangyarihan mo. Pinatunayan mo, ang pag-ibig mo. Pinatunayan mo sa buong mundo. Ikaw lamang ang Diyos. Buhay ka totoo. Hallelujah! Hey! Puso ko! Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat saglit. Hindi mapapantayan ang
ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah! Sa'yo ang mapuri, pasasalamat, pagdakila, O Panginoon. Amen. God bless po, and we'll see you next Sunday. Continue po tayo sa ating mga meet and greet. Pangunahan po tayo natin mga ministry heads.